Blessed evening po sa ating lahat. And praise God sa gabing ito. Mamaya medyo baka mas iingay pa po kasi may party po diyan. But I pray na nagkakaintindihan po tayo dito. Amen. And yun, let's pray. Yes, Lord, maraming salamat sa gabing ito. Salamat, Lord, sa opportunity to share your word. Oh God, patuloy na manguna ka. Hayaan mo na hindi lamang to maging reflection, yung word mo mapapakinggan namin bagkus, Lord, maging disiplina sa amin to. Magbigay growth, oh God, and Lord, encouragement sa amin, oh God. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Ayan. So, yung share ko matatagpuan sa Proverbs 4, verse 23 to 24. Sabi po dito, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity, keep corrupt talk far from your lips. Sa Tagalog naman, sabi dito, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Amen. And yun, yung devotion ko na ito, pinamagatan ko pong guard what shapes you. Ayan, so ano ba yung hindi po ito yung literal na material na bagay. Amen. But ito yung usually na-overlook natin kung paano tayong magsalita at mag-isip. At kung ano yung laman ng puso natin. Madalas, we focus on behavior, not on the sources ng heart and ng mind natin. Bakit nga ba natin nasasabi yung mga bagay na lumalabas sa bibig natin? Bakit nga ba natin naiisip sa bawat sitwasyon or sa isang tao, or bakit nga yung minsan yung ugali natin ay hindi maganda. Amen. Sabi sa Matthew, amen, out of abundance of the heart, the mouth speak. Amen. So, may question ako dito. Anong laman ng puso mo? Amen. Ano nga ba yung laman ng puso natin? Ano nga ba yung nagiging dahilan kung bakit na pangit yung lumalabas sa bibig natin? Amen. So first, wrong thinking leads to wrong life. So, kaya magulo ang direksyon natin, not because God is unclear, but because our thoughts are unguarded. Amen. Minsan, or yung puso natin, amen, is unguarded siya. Amen. Hindi natin siya iniingatan, hindi natin siya ginagard ng word ng Lord, ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. That's why nagiging careless tayo. Amen. Pag careless ka sa mind at heart mo, madali na lang magkasala. Amen. So, yung mga bagay, baka emosyon yan, or yung mga tao, mga habits, amen, na nagiging dahilan kung bakit pangit yung pag-uugali natin, kung bakit pangit yung lumalabas sa bibig natin. Amen. Kaya sana, amen, i-let go na natin yung mga gantong bagay. Kasi paano natin may papakita si Lord kung ganun tayo? Amen. Kung hindi natin kayang i-disiplina yung sarili natin, yung puso natin, yung mind natin sa word at will ng Panginoon. Amen. Pinapasok natin yung doubts, compromise, bitterness, at lies, and then we wonder why our life feels unstable. Amen. Kung bakit minsan walang growth. Amen. And very wrong mindset sa mga tao. Amen. Especially sa ating mga Kristiyano na tawag dito ay na parang, ay, okay lang kasi mamaya magre-repent naman ako, magsusorry naman ako kay Lord na tawag dito. Sana bilang Kristiyano, amen, andun yung pagdidisiplina natin sa mind natin, sa bibig natin, amen. Let us speak life, let us speak in accordance dun sa will at sa word ng Lord. Let us use yung wisdom na binibigay ng Panginoon sa atin, amen.
God is warning us to fix the inside before you fix the outside. Amen. So this, before mag-end yung 2025, amen, mag-reflect tayo. At sa pag-reflect natin, amen, let us surrender everything, amen, na alam mo yun, na nakatali dyan sa puso at isip natin. Baka kasi in pain ka kung bakit mo nagagawa yung isang bagay. Baka kasi bitter ka, amen, ma-pride tayo minsan, nagkakasala tayo, nagkukulang tayo, amen. Amen. And yun, graceful naman si Lord, amen. Kaya sana maging honest lang tayo kay Lord kung kung nagkulang tayo, kung nagkasala tayo, kung hindi natin siya naparangalan through our words, through our actions. Amen. Amen. Lumapit lang tayo sa Kanya, sabihin lang natin. Amen. Kasi kayang-kaya naman tayong patawarin at bigyan ng grasya ng Panginoon. Upang sa ganun, makausad tayo. Upang sa ganun, amen, maging genuine yung growth. Amen. Maging genuine yung bunga. Amen. Sa atin. Amen. And second is truth must rule your mouth. Amen. Bakit minsan powerless ang testimony natin? Kasi we are just Christian by name, but not in our mouth and lifestyle. Masakit naman yung devotion ko na to. Pero totoo naman, tama. Kaya sana, 'di ba, wag natin hayaan na naibong may sabaw, baga ng Mamirante. Alagaan mo yung testimony mo. And by doing that, amen, kailangan nagiging careful ka sa words mo, sa actions mo, sa pagtingin mo sa ibang tao, sa pananaw mo sa ibang tao. Kasi magre-reflect yun kung sino yung Lord, kung totoo ba si Lord sa buhay mo. Amen. And sometimes we exaggerate. Amen. We twist stories, we avoid honesty, and we use words that mislead the truth and will of God. Amen. Naway hindi na tayo people pleaser. Amen. Sa mundong to na puro na lang tayo give way sa ibang tao para ma-please sila, para magustuhan nila tayo, para hindi silang ma-offend. Amen. Sana this time, amen, maging wais tayo. Amen. Hindi dahil hindi ka people pleaser is ma-pride ka na. Kumbaga, amen, hindi ka na magiging people pleaser. Amen. Dahil susundin mo na yung will ni Lord sa life mo. Sometimes kasi, 'di ba, napangungunahan tayo ng doubts ng pagiging people pleaser natin kung bakit natin nako-compromise yung word and will ng Lord sa buhay natin. But this time, amen, wag na tayong masyadong mag-focus sa ibang tao, pero mag-focus tayo kay Lord. Amen. Upang sa ganun, mag-glorify natin si Lord sa buhay natin. Amen. So, as a conclusion, huwag tayong masanay sa unguarded mind and unfiltered mouth. Hindi ito small issue. Amen. Ito ay shaper of your life. At witness po ito ng faith mo. Amen. Kapag hindi tayo careful and mindful, possible we slowly drift without noticing. Amen. So, sana, amen, before 2026, mas maging wais tayo. Amen. And if we want to influence others to Christ and grow in your spiritual life, renew your mind and heart.